Magandang araw na muli mga boss. After ng pandemic, nagkita ulit kami ni customer kaya lang may problema na itong sasakyan niya. Hindi na daw makaakyat dito sa building. At pag sa patag naman, hirap na raw siyang tumakbo. Nag-i-slide na itong clutch niya. Pag ganyan mga boss, sliding na itong transmission. Wala na tayong magagawa doon kundi baba na itong transmission niya. Ayun ang sinabi ko kay customer. Una siyempre, tatanggalin ko muna itong dalawang gulong. Dahil nga sa kailangan kong tanggalin yung dalawang axle nito or yung dalawang velocity joint niya. Pero bago yun mga boss, kailangan ko munang i-drain yung gear oil nito sa transmission. Gagamit ka lang naman dyan ng box wrench sa number 24 mga boss, luluwagan mo itong drain plug niya. Pag maluwag na yan, kamayin mo na para mas mabilis mong matanggal itong drain plug. At pag na-drain mo na itong gear oil mo tapos wala na siyang tumutulo dito sa transmission, ibalik mo na itong drain plug mo, tsaka mo ngayon siya gamitan ulit ng box wrench or socket wrench, higpitan mo na yan mga boss. Ayan. Nakita nyo naman mga boss, di ba yung gear oil niya, grabe na rin yung dumi, kaya papalitan ko na rin yun. Tapos balik ako dito sa ibabaw ng makina, tanggalin ko itong bracket ng battery mga boss, gagamit ka naman dyan ng socket wrench sa number 10. Pag okay na, dito naman ako ngayon sa terminal ng battery. Gagamit ka naman dyan ngayon ng box wrench sa number 12. Kumukontrahan yan, dalawang tools ang gagamitin mo. Positive terminal at negative terminal mga boss. Pares mong tatanggalin yan para itong battery ma-pull out mo. Tinanggal ko itong battery mga boss para maluwag akong makakilos sa pagtanggal ko ng mga tornilyo dito sa transmission. Dito naman sa CB joint, tinatanggal ko dyan yung cutter pin niya. Ayan mga boss Tapos gagamit ako dyan ng socket wrench sa number 32 para matanggal ko itong nut dito sa CB joint. Ganon din dito sa tie rod mga boss, yung cutter pin dyan, tatanggalin ko rin yan gamit itong plier. Pag natanggal mo itong cutter pin mga boss, gagamit ka naman dyan ng socket wrench sa number 17. Tanggalin mo yung nut niyan mga boss. Tapos ihiwalay mo itong tie rod mo dito sa steering knuckle. Iliko mo yan mga boss para mas mabilis mong mapalo ng ball hammer mo itong steering knuckle at bumitaw na itong tie rod. Pag okay na, bumitaw na itong tie rod, dito ka naman ngayon sa brake hose mo. Dahil nga sa naka-bracket dito yan sa shock absorber, gamit ka ng socket wrench sa number 14 para matanggal mo itong bolt. Pag natanggal mo na yung bolt mga boss, ilihis mo na itong brake hose mo. Tapos gagamit ka ngayon ng socket wrench sa number 12. Tatanggalin mo itong bolt dito sa brake caliper mo. Dalawa yan mga boss, baba taas. Ayan tatanggalin mo siya. Pag hindi mo kasi tinanggal yan mga boss, hindi mo mabubunot itong isang bolt dito sa shock absorber mo. Nakaharang kasi ang brake caliper. Dito naman sa pagtanggal mo ng bolt and nut dito sa shock absorber mo, gagamit ka dyan ngayon ng number 19 na socket wrench at box wrench sa number 19. Kontrahan kasi ang mga boss, bolt and nut yan. Kaya dalawang tools ang gagamitin mo. At dahil natanggal mo na yung dalawang nut yan mga boss, pwede mo na ngayon hugutin itong isang bolt sa taas. Tapos hilahin mo muna itong brake caliper mo ng kaunti para maluwag mong matanggal itong bolt dito sa shock absorber. O diba, tanggal na itong dalawang bolt niya. Dito naman ako ngayon sa velocity joint. Nakita nyo diba, pinalo ko itong velocity joint palabas para bumitaw siya dito sa steering knuckle. Nang sa ganon, itong velocity joint mga boss, matanggal ko yan dito sa transmission. Hilahin nyo lang yan mga boss, yung rubber. Iwan nyo na lang doon yung inner na velocity joint. O diba, okay na siya. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, dito naman ako sa kabilang side. Same procedure lang din mga boss. Tatanggalin mo una itong tie rod dito sa steering knuckle. Siyempre naman gagamit ka dyan ng plier para matanggal mo itong cutter pin nya. Tapos gamit ka ngayon ng socket wrench sa number 17 para matanggal mo naman itong nut nya. At pag okay na, gamit ka ulit ng ball hammer, palugin mo itong steering knuckle para makalug itong tie rod. O diba, tanggal na siya. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, gamit ka ulit dyan ng socket wrench sa number 14. Tanggalin mo itong bolt na number 14 para itong brake hose mo, mailihis mo yan. Nakabracket kasi itong brake hose mo dito sa shock absorber. Tapos gamit ka ng socket wrench sa number 12 para naman dito yan sa brake caliper. Babataas yan mga boss, meron niyang bolt na number 12. Kailangan mo kasing i-disengage yung dalawang bolt niyan dito sa brake caliper dahil nga sa hindi mo mahuhugot yung bolt dito sa shock absorber. Babangga siya dito sa brake caliper. Actually, lilis mo lang naman ng kaunti itong brake caliper, ganyan. Para mabunot mo lang itong isang bolt dito sa shock absorber. Tapos gamit ka ulit ng socket wrench sa number 19 para naman dito yan sa bolt and nut ng shock absorber mo. At dahil nga sa natanggal ko na yung dalawang nut, balik ako dito sa velocity joint, yung cutter pin dyan mga boss. Ayan, kung makikita nyo, tinanggal ko na yan. Tapos tatanggalin ko naman yung dalawang bolt dito sa shock absorber.
hindi ko muna tatanggalin yung nut dito sa CV joint. Punta muna ako dito sa distributor. Gagamit ako dyan ng socket wrench na number 12. Dahil nga sa nakakaabala para sa akin itong distributor, tatanggalin ko yan mga boss. Mayroon lang naman 2 bolt yan na number 12 na tatanggalin ka. Kabilaan yan kung makikita nyo. At pag natanggal mo na itong 2 bolt dito sa distributor, gamit ka ngayon ng socket wrench na number 8. Ayan mga boss oh. Tanggalin mo naman yung 3 bolt dyan dito sa distributor cap nya. Kaya ako naman tatanggalin itong distributor cap nya dahil nga sa gusto kong makita yung timing nyan. Yung position ng rotor mga boss, kung nakataas ba siya o nakababa. Para pag ibinalik ko itong distributor, alam ko yung position ng rotor kung saan. Gaya niyan mga boss, yung rotor nya nakapaangat yung turo nya o di ibabalik ko, ganyan din dapat. At kung makikita nyo, hinuhugot ko na itong distributor. Tapos yung socket wire nyan, hugutin nyo rin. Meron din akong tinanggal dyan na 2 vacuum hose mga boss yung nakalagay dito sa advancer ng distributor. Tapos gamit ka ng socket wrench na number 14. Yan tinatanggal ko sa starter yan mga boss yung bolt nya. Ayan, number 14 yan. Tapos gamit ka naman ngayon ng number 17 na socket wrench. Para matanggal mo naman itong bolt dito sa transmission mo na nakarugtong naman yan dito sa makina. 2 yan mga boss na number 17. Ayan mga boss yung pangalawang bolt. Tapos dito naman ako ngayon sa secondary class niya mga boss. Meron yan 2 bolt na number 12. Tatanggalin nyo rin yan gamit itong socket wrench na number 12. Ayan na yung isang bolt mga boss, natanggal ko na. Meron pa akong isang tatanggalin dyan. Gaya nga ng sinabi ko, 2 kasi yan at ito na yung pangalawa. I-close up ko mga boss para makita nyo itong secondary clutch cylinder nya. Ayan mga boss ililihis ko kasi yan dahil nga sa makakaabala yan kapag ibinaba ko itong transmission. Malaking bagay kasi mga boss kapag magbababa ka ng transmission, lahat ng makakaabala tanggalin mo para hindi ka mahirapan, maalwal kang makakapagtrabaho. At dahil nga sa meron pang isang bolt yan dito sa starter, gamit itong box wrench ko na number 14, luluwagan ko yan mga boss para tuluyan ko na yung matanggal. Medyo nakakangalay kasi mga boss kaya kung makikita nyo, binalikan ko pa para tanggalin itong bolt. Dito naman ako ngayon sa ilalim ng sasakyan. Gamit yung socket wrench na number 14, tatanggalin ko yung 2 bolt dyan. Tapos pag natanggal ko na yung mga boss, isunod ko naman dyan yung transmission support dito sa harapan. Gamit ka ng socket wrench na number 17 mga boss. Kontrahan yung bolt na tatanggalin nyo dyan bolt and nut kasi yan. Pag okay na, para matanggal mo itong transmission support dito sa harapan, gagamit ka ng socket wrench na number 14. Tanggalin mo rin yung 2 bolt dyan. Tapos dito ka naman ngayon sa gawing likuran ng cross member mo. Gamit yung socket wrench na number 17, tatanggalin mo itong 3 nut dito sa transmission support. Pero para matanggal mo itong cross member mga boss, merong nakalagay dyan na isang nut. Kailangan mo rin tanggalin yun. Nakuberan ko kasi mga boss kaya hindi ko na ipakita sa inyo. Ito kasi mga boss, yung cross member dito sa harapan niya, tatanggalin ko yan. Pero itong sa likuran niya mga boss, ayan yung luluwagang kong mga bolt, hindi ko yan tatanggalin, iyahang ko lang siya. Dahil nga mga boss, pag hindi mo iyahang itong cross member niya dito sa kinakabitan ng transmission support, hindi mo matatanggal itong transmission support. Kaya kailangan talaga nakahang itong cross member niya dito sa gawing likuran. Pero itong nasa harapan na cross member mga boss, tinanggal ko yan para hindi ako mahirapan tanggalin itong transmission support. Pero dito muna ako sa backplate ng transmission mga boss, meron niyang bolt na number 10. Tatanggalin nyo rin yan. Actually mga boss, 2 yung nakalagay dyan. Hindi ko na naipakita sa inyo yung isa sa pagtanggal. Tanggalin ko na itong transmission support niyang isa mga boss. Ayan nailusot ko na siya. Balik muna ulit ako dito sa ibabaw ng sasakyan. Tatanggalin ko naman dyan ngayon yung 3 bolt na number 12 dito sa shifter cable. At dahil nga sa nalawagan ko na yung kanina mga boss, ayan na yung 3 bolt na tinanggal ko dito sa shifter cable niya. Tapos yung dulo naman nitong shifter cable niya, nakakonek yan dito sa transmission. Tanggalin nyo lang yung metal clip spring yan para matanggal nyo sa pagkakakonek itong cable dito sa transmission. Balik muna ako dito sa ilalim mga boss. Kung makikita nyo, dinidisengage ko itong CB joint niya, itong inner dito sa transmission. Pag bumitaw na yung CB joint niya mga boss, i-atras mo lang yan. Ayan mga boss, i-atras ko na lang siya para pag binaba ko itong transmission, wala nang problema. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, balik ulit ako dito sa ibabaw ng transmission. Tatanggalin ko naman ngayon itong transmission support niya. Ayan yung nasa ibabaw na support mga boss Gumamit lang ako dyan ng socket wrench na number 17 para matanggal ko itong bolt. Tapos gagamit ako dyan ng socket wrench na number 14. Tatanggalin ko itong isang bolt sa ibabaw. Tapos sa ilalim yan mga boss, meron ka pa rin dyang tatanggalin na 2 bolt na number 14. Ayan mga boss yung tinatanggal ko.
Tandaan nyo mga boss, hindi ko na naipakita sa inyo. Pag tinanggal nyo yung 2 bolt dyan sa ilalim sa transmission, kailangan naka-jack na itong transmission nyo. Kasi pag tinanggal nyo na yung 2 bolt dyan, bababa na itong transmission. Kasi wala ka ng suporta dito sa ibabaw. O, diba? Tanggal na siya. Kaya bababa na yung transmission. Kaya kung mapapansin nyo, may jack na ako doon sa ilalim ng transmission. Sa totoo lang mga boss, itong 3 transmission support ni customer, puro sira na yan. Talagang palitin na siya. Ay, nakita nyo, biyak na. Oh. Yung sa likuran na tinanggal ko, dito sa ibabaw, at saka dito sa harapan, pares biyak na yon. At dahil wala ng mga nakakapit dito sa transmission mga boss, uugain ko na yan. Habang inuuga ko yan mga boss, hihilahin ko yan paatras para bumitaw na itong transmission dito sa makina. At pag bumitaw na yan mga boss, syempre, tatawag ako na makakasama ko para hindi naman ako masyadong mahirapan. Nakakahiya naman siguro sa akin kung lahat akin na lang. At dahil nga sa bumitaw na itong transmission dito sa makina, ibababa ko na yan mga boss. May aalalay lang sa ibabaw para dahan-dahan lang siyang bababa. Kung makikita nyo mga boss, diba? Medyo itinutulak-tulak ko pa nga yan eh. Tapos, may jack kasi yan mga boss na nakaalalay eh. Ayan o, kung makikita nyo itong jack, pinipwesto ko yan para pag bumitaw na itong main drive niya dito sa clutch lining, dire-diretso na yung pagbaba niyan. Ayan na mga boss, kung makikita nyo, bumitaw na itong main drive niya dito sa clutch lining, kaya dire-diretso na yung pagbaba niyan. Merong umaalala yan sa ibabaw mga boss, siya yung dahan-dahang nagbababa nitong transmission para hindi naman siya mabagsak. O, diba? Ako naman yung umaalalay dito sa ilalim. O, diba? Okay na, ibaba na itong transmission ni customer. Ang susunod ko naman gagawin dyan, hihilahin ko na palabas itong transmission. Tapos, dito naman ako ngayon magpo-focus sa pressure plate niya, clutch lining, at flywheel. Kasama na dyan sa check upin ko mga boss yung tagas ng langis niya. Possible kasi mga boss, itong oil seal niya dito sa crankshaft, palitin na yan. At kung makikita nyo mga boss, ginamitan ko na ulit dyan ng impact wrench para matanggal ko itong 6 na bolt na number 12 dito sa pressure plate. Kung wala naman kayong impact wrench mga boss, pwede naman kayong gumamit dyan ng ratchet o kaya box wrench lang para maluwagan nyo itong mga bolt dito sa pressure plate. At pag natanggal nyo na yung mga bolt dyan, sikwatin nyo na yan gamit yung flat screw nyo para matanggal nyo ng tuluyan itong pressure plate at yung lining nya. Diba? Okay na, tanggal na siya. Kaya lang, sad to say, bukod dun, yung tagas ng langis dito galing sa crankshaft oil seal nya, pati itong flywheel nya, meron din siyang tama, kaya ipapareplace ko rin yan. Siyempre, tatanggalin ko muna itong 6 na bolt na number 14 dito sa flywheel. Siguro naman mga boss, nakikita nyo naman, napakasimple ko lang tinatanggal itong mga bolt dito sa flywheel kung meron kang impact wrench. Kaya lang pag wala kang impact wrench mga boss, medyo mahirap yan. O dahil tanggal ko na yung mga bolt dito sa flywheel, tatanggalin ko na ngayon itong flywheel nya. O diba, nakita nyo naman, natanggal ko na. Dito naman ako ngayon sa oil seal nya dito sa crankshaft. Kung makikita nyo, gumamit lang naman ako dyan ng flat screw. Sinikwat ko itong oil seal niya para matanggal ko yan. O diba, tsaga-tsaga lang, natanggal ko na rin itong oil seal. At talaga naman mga boss, palitin na itong oil seal ni customer. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, dito naman ako ngayon sa lining ni customer. Siyempre, itong flywheel, nakita ko na yan eh. May damage nga talaga eh. Ito ngayon yung lining niya mga boss, ano? Tingnan nyo, lumabas na yung rivet niya eh. Talagang manipis na siya eh. Kaya pati itong pressure plate, na damage na rin. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Ito na mga boss, tinanggal ko na itong release bearing dahil nga sa maingay na rin yan. Ayan o, ramdam ko na yung gaspang niya pag iniikot-ikot ko. Pag ganyan mga boss, isang set na yung papalitan ko maliban sa flywheel na ipare-replace ko lang. Maraming salamat, abangan nyo sa part 2.